everyone, welcome back to my channel. So today ang i-share ko naman sa inyo is kung paano natin papalitan yung susi nitong nandito sa remote na to. So dun sa mga nakabili ng mga keyless entry system na katulad nito, universal. Tapos yung susi o yung remote na pinili natin is yung merong blade dito. Usually ito kasi para lang sa isang klase or brand ng sasakyan. For example, Toyota. Ganun. Para-pareha sila na ganito yung style ng susi. So pagka Navara, for example, Nissan, yung sa akin, papansinin nyo iba. Yan, iba yung shape niya. Like ito, meron siyang nakabend dito. Itong sa akin, wala. Yung style na to. So yun. Ngayon, usually, hindi ka naman makakapili dun sa mga online seller na sabihin mo, pang Toyota or pang Nissan yung gusto kong blade. So, ang tendency nun, ang marireceive mo, baka hindi mag-match dun sa sasakyan mo. So, ang target natin gawin ngayon is palitan tong blade. Ito. So, dun sa ibang, meron namang mga store na gumagawa nito, yung mga nag-duplicate. Meron silang, merong pwede mong palitan yung blade. Pero usually, or hindi ka makakasigurado ng ganitong type yung klase na blade nila. Na dito yung ni-screw, yung iba kasi sa side. So ngayon, ang way natin ngayon para magamit pa rin to is mag-DIY tayo. So as long as meron tayong tatry ko, hindi ko pa alam kung pwede, pero basta meron tayong duplicate na ng susi natin, like ito, so sa akin to, yan, pareha sila, pansinin nyo. Ginagamit ko lang to pang open and door ng sasakyan. Tapos as long as meron tayo nito, then ang nisip ko is kakat ko siya dito, and then gagayahin ko yung shape niya sa likod, sa loob nito. Tapos i-fit ko na siya. Okay, so yun yung balak kong gawin for today. First issue lang na nakita ko, na nakikita kong magiging problema ko sa DIY na to is nung tinignan ko yung yung lapad nila or yung thickness ng blade, hindi sila parehas. So ito yung duplicate ko. So ito yung papalitan natin. So gusto ko gayahin yung sheet sa loob and papasok ko siya. Ngayon tinignan ko yung niya, yung thickness ng blade. Yan. Versus itong duplicate. Ayun, yun yung issue na siya. Mas manipes. Yan, gumagalaw yan. Kung papansinin nyo yan, merong siyang siwang. Yan yung inisip ko magiging problema kung paano ko siya didiskartihan na malalagay ko pa rin. So, yun.
ito na yung finish na project. Yan. Na-fit ko na yung susi ko na Nissan na pang Nissan Navara to. And so para dun sa mga nakabili ng katulad nito na remote. And may mga nakita rin kasi ako sa comments na natuwa naman sila sa remote, pero yung pinapapalitan nila tong blade or pinapa-duplicate na nila, pinapagaya nila yung sa susi nila, hindi daw pwede kasi yung blade is pang Toyota. Totoo naman yun kasi ito nga pang Toyota yung blade. Tapos hindi siya katulad nung talagang mga universal na mga ganito. May mga blades talaga na pwede kang bumili, kunyari pang Nissan yan. Meron, tapos para-pares lang sila ng dulo. Pero ang difference kasi dun sa mga yun, ito, ganyan siya, diba? Doon yung screw. Yung ibang mga universal talaga, dito yung sa gilid, pin siya na pinapalitan. And usually yun yung mga ibis na pa ganun yung blade niya, pa kanyan. Ganun yan. Tapos dito yung pin. Dito yung pin. So ito iba siya. Kaya yun, para sa mga ganun na nakabili, kung gusto nyo, i-DIY nyo na lang as long as meron kang duplicate, pa-duplicate ka, katulad nung pinakita ko kanina sa inyo. Yung pinat lang natin siya, diba? So nawala na yung pinagtatang. Ayan. Ito yung original. Dito yun. Matagal ko na susi ito. Tapos sinry ko lang. So yung issue natin kanina, yung pinaka-problema lang. So sabihin ko lang yung mga procedure na ginawa natin. So kanina, 'di ba, ang sabi ko, baka mahirapan tayo or magka-issue tayo kasi yung kapal nito, mas makapal to dito. Pero nung binuksan ko siya, okay na lang naman pala kasi yung banda sa loob niya manipis lang. So hindi siya nalalayo dito. Actually parehas lang. So kung titignan mo to sa loob, yan siya, di ba? Yan. Actually parang medyo masigit pa nga. Yan. So okay na, okay. Mas okay siya. Kasi para kahit ako lang. Tapos ito yung pinagpalitan. Yan, wala na siya siwa. So tamang-tama na nag-fit sa loob. Second na challenge na nakita ko is itong screw, wala akong drill na ganito kaliit. So yung drill ko is medyo mas malaki lang na konti. Pero pagka ginamit ko yun, hindi siya mag-fit dun sa existing screw niya. So ito yung screw. Yung drill bit yung gamit ko, pinambutas ko dito. So diniskartehan ko na lang kasi plus yung screw kasi na existing na to o yung gagamitin natin, yan is dito yung thread nya. So wala naman akong pang thread. So ang ginawa ko na lang is nung kinakat ko to, medyo hindi ko siya pinantay sa butas. Dito medyo, kung ito yung butas, inangat ko siyang konti para lumalaban lang siya dun sa screw kapag pinasok ko siya dito. So at least meron pa rin kagat. Pero yan, nagawa siya. Ganyan. So ito na yung ito na yung remote ko ngayon na napit ko yung Nissan. So parehas na sila. So yun, dinamitan ko lang siya. Medyo siguro kailangan lang natin ng ganitong tool para mas madali yung mag-shape ng metal. O yung itong blade. Yan. So, try ko na rin siya dun sa sasakyan. Okay naman din. So yun lang guys. Kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo to, I hope you subscribe sa channel na to and watch yung mga ibang mga videos na DIY. Thank you.